Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay ating pag-aaralan ang napili nating best game sa bakbakan nila World Number 1 Magnus Carlsen and Super Grandmaster Alireza Firouzja. Kung matatandaan niyo po, etong si Firouzja, gusto ni Magnus laging makaharap yan sa mga tournaments. Especially nung nakaraang hindi naglaro si Magnus sa World Championship. Ang gusto niya raw makalaro talaga si Firouzja eh. Ano ba meron kay Firouzja at trip na trip niyang gusto niyang kalaro yan? Pagkatapos natin pag-aralan ay papakita ko po sa inyo ang standing at tingnan natin, champion ba si Magnus o si Firouzja? Okay. Ang ginawa ni Magnus nag B3, sinorpresa kaagad ng Larsen opening. Nag E5, Bishop B2, nag D6, nag D4. Nagparamdam kaagad dito si Magnus ng bagong setup. Bookline pa rin naman pero kapag nag D4 kasi nag E3 muna. Yan po ang top of the line sa linya. Pero, nag-D4. Basag kagad. Dinipensahan lang ni Firouzja. Maintain lang ang center pawn. Dito kasi kung kakapturein ang pawn sa D4, Queen takes D4 ang nasa linya. At kapag nag-Knight C6, babalik lang. Kumbaga parang mamamartida lang ng isang tempo, develop, no? Tapos atras ang reyna. Pero dito, nakaangat na rin ang queen, then later on magsi C4, knight F3, labas ang bishop mamaya, castling. As long as aktibong buhay ang bishop, yan ang Larsen. Interesting setup by Magnus. Knight D7 ginawa ni Firouzja at nag-knight C3. Talagang kakaiba talaga. Usually dinidevelop yung king side muna para makapag-castling na kagad ng mabilis. Pero dito, queen side ang dinidevelop ni Magnus. Knight GF6 at nag-E4. Ayun, sinabayan na ng proper control sa sentro at nag-C6. Ayan, para control din sa D5. Knight F3 develop, Bishop E7 at nag-A4. Ayan, ang novelty naman dito sa kanilang naging bakbakan dahil ang madalas ginagawa dito ay Bishop D3 na. Bishop E2, Queen D2. Pero yung Bishop D3 kasi makakapag-castling na kasi kagad pero novelty ang A4 ni Magnus. Ang nakikita ko dito, ang basa ko ay para mapigilan niya yung paparating na B5 dito ni Firouzja. Nag-castling, G3. Questionable move sa computer engine. Kumbaga, bakit nilagyan ng bad move? Kasi, ang purpose ay i-develop ang light square bishop. Pwede namang i-develop na ang bishop. Pwedeng ilabas na kagad and then castle. Ibig sabihin, may interesting idea si Magnus. Bakit gusto niya sa fianchetto position i-develop ang bishop? Pero, nag-Queen A5. Yun lang ang medyo drawback ng ginawa ni Magnus. Pag Queen A5, hindi maka-Bishop G2 kasi nga, laging, eto na yung iintindihin, may Knight takes E4 ng paparating. Nag-Queen D2 para mapigilan yung Knight takes E4 at para ma-block yung pin, kumapture sa D4. Good move. Bakit po? Knight takes D4 kasi may D5. Another good move. Nakita ni Firouzja yung drawback or pagkukulang ng puti sa pag-aksaya ng isang tempo na G3. At nag-castling queenside, another questionable move sa computer engine. Stockfish. Dapat daw po ang tira ay idiretso na lang mag-Bishop G2. Yun nga lang, kita ni Magnus dito yung gagawin ni Firouzja na Bishop B4. Yan ang nakakailang dyan na napakalakas ng pagkakapin dyan. At sa continuation, E takes D5 tapos magda-Knight C5. Pupunta naman sa E4. Etc. etc. Komplikasyon po sa puti ang paparating. Yan. Naaninag siguro ni Magnus yan kaya parang hindi niya type at agad siyang nag-castling. Para unti-unti maiiwas niya yung pin. Ang lakas kasi, Bishop B4. Diba? Hindi na nga pinansin yung pawn sa E4 Bishop B4 at nag-F3. Napilitan si Magnus na depensahan. Kasi po, kung ang gagawin niya ay kakapturin niya ang D5, Knight takes D5. Mapapahamak naman yung Knight sa C3. At kahit sabihin pang may todong depensa, Knight 7 F6, eto na naman po yung paparating Knight E4. Katakot-takot na tempo at hingal ang aabutin dito ni Magnus. May paparating pang Bishop B4 or G4 para naku po, pin-pin di sarapin ang tutulis sa mga bishop. At ang ginawa na lang dito ay nag-F3, kumapture sa E4 and nag-Queen E3. Wala no choice
Di pwedeng capturein pag knight takes e4, atake na sa reyna, diretso pakain sa knight c3. Kaya naobligang mag queen e3 at kumapture sa f3. Knight takes f3, rook e8, another tempo attack, queen d4, and knight b6. At dito kitang-kita sa evaluation bar na nako, ang laki na ng lamang. Knight a2 para ma-neutralize ang bishop, bishop c5, tusok, queen h4 at nag-bishop g4, tusok. Talagang tusok-tusok. Kinapture ang knight, obligado rin kumapture sa knight sa f3 at nag-bishop c3, atake muna sa reyna. Mukhang kulong pero hindi kulong. Huli pero hindi kulong. Bishop e3, check muna. King b2 at nagkaroon ng takas. Ipinangsalubong para mapuwersa si Magnus na makipag queen to queen. Takes. Nag-decide na lang si Magnus na ibigay ang tore. Sa'yo na yan. Bakit po? Wala bang ibang paraan para mailigtas ang tore? Ano mangyayari kung iiwas lang ang tore? Ito kasi yung tusok na paparating. Ganun din po ang suma. Babagsak din ang tore. Kaya para makatipid sa tempo, time ng development, nag-decide na lang, sige, kainin mo na yan, nakadevelop pa ako. Takes, at nag-knight d5. Ito namang si Firouzja, lamang sa material, kasabihan ng matatanda, daanin mo sa yaman. Ibig sabihin, ipalit-palit mo. Lamang ka na sa exchange eh. Nag-bishop e1, obligado namang umiwas. Bishop d4 check, pinasitri talaga ni Firouzja. Ang purpose naman niya ay mailipat ang bishop sa nakaka-pressure na diagonal sa puti. Nag-b4, ayan. Ang pangit sa position dito ay yung knight sa a2 ni Magnus. Kailangan bigyan niya ng magandang square yan. Rook a d8, naku po, eto na po ang paparating. Pressure sa d-file. Nag-king b3, knight e3. Walang pahinga ang posisyon ni Magnus. Rook d2 iwas, knight g4. Walang pahinga. Threatening. Rook takes bishop. At dito po mga kamatyas, hindi na kinaya ni Magnus ang naganap sa kanyang posisyon. Ubos ang oras. And resignable na rin naman talaga. Natalo po si Magnus kay Firouzja sa pagkakataong ito. Bakit po? Wala na eh. O, pag naman umiwas sa ganun, di ka-capturein lang. Laglag ang bishop. Wala na, no? Rook d1. Ka-capturein na lang ito. Takes. Whoop! Walang mate, may bishop. Yan po ang mga kaganapan dito mga kamatyas. At silipin natin ang kanilang standing sa early edition na ito. Ano ba nangyari sa early edition results? Silipin natin. Early. Ayun. Ang nag-champion ay si Hikaru Nakamura sa score na 10 points. Tied sila nila Firouzja and Jan Krzysztof Duda. Congrats kay Firouzja. Ganda ng kanyang naging score dito at performance. Nakamura na naman. Nako, nakakasawa na si Naka na laging champion sa chess.com online. At si Magnus ay pumangpito dito. Yan. At mamaya mag-a-analyze naman tayo ng best game na mapipili natin sa late edition mga kamatyas. Dalawa kasing editions lagi itong pinapaandar nila weekly sa chess.com, no? Ang early edition and late edition titled Tuesday. Okay, yan po ang inyong antabayanan. Maraming salamat po mga kamatyas. Sana ay natuto kayo sa ating pinag-aralan at kung kayo ay may mga napansin, mga tanong sa nangyaring pinag-aralan natin, lapag nyo lang po sa comment section below. At sa mga gustong magpa-analyze pa ng mga bagay-bagay na laban, lapag nyo lang po sa comment section. Babasahin natin, tingnan natin kung interesting po yung ipapa-analyze nyong game. At kapag nakita natin na kinapapalooban ng matitinding nilalaman ang laban, papasa po yan at i-analyze po natin. Papasadahan po natin yan mga kamatyas. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.